depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Kailan ka ba dapat mag-move on? Ano ba ang isang senyales kung kailan nararapat mag-move on? Ito yung madalas na tanong sa akin ng most of my clients actually asking me, Coach, kailan ba dapat ako mag-move on? Hihintayin ko pa ba siya or maghihintay pa ba ako na bumalik siya or ano ba ang decision ko o kalimutan ko na siya? Yung iba naman, ganito yung style nila, like after a month, bibigyan ko ng 1 month, Coach, kung hindi siya babalik, mag-move on na ako. Which is, kung titignan natin, tama naman, pero it's illogical, I'll tell you, it's illogical. Hindi siya correct actually. Hindi rin siya philosophically correct. Bakit? There's no point in standing. Always remember this. There's no point in standing. Wala nang dahilan para manatili ka pa. Ito ang tip ko sa'yo. Kapag nag-break kayo ng karelasyon mo, example, nag-break kayo ng 4 p.m. ng January 15, 2021. 4 p.m. ng January 15, 2021, nag-break kayo. Dapat 4:04 p.m. nag-move on ka na ng January 15, 2021. Lagi mong tatandaan na merong 4 minutes na pagitan after ng breakup. Okay? Example, nag-away kayo and then nakipaghiwalay siya. Dapat after 4 minutes, willing ka na to move forward. Then, magkakaroon to ng argument, alam ko. And the question here is, Coach, ba't ako mag-move on kung gusto ko pa siyang bumalik? Of course, kailangan mag-move on ka. Automatic dapat yan. Every time na nagkakaroon ka ng breakup, dapat yung mindset mo nasa moving forward na agad. No matter what will happen. Kahit bago pa lang kayo ng karelasyon mo or matagal na kayo, dapat yung mindset mo nasa moving on na. Kung sakaling bumalik siya, di magdesisyon ka kung gusto mong balikan o ayaw mo. Ang importante, nandun ka sa mindset na nag-move on. Hindi dun sa mindset na naghihintay. Meron dalawang klaseng mindsets na pwedeng kapuntahan ang isipan ng tao after ng breakup. Either yung mindset na maghihintay siya na bumalik yung ex niya o yung mindset na nag-move on siya palayo sa ex niya. Wala namang masama kung mag-move on ka at wala rin namang masama kung bumalik siya at tanggapin mo. Di mag-move on ka tapos kung bumalik siya, tanggapin mo. Ganun lang kasimple yun. Pero kung di na siya babalik, it's fine. It's okay. Walang problema. At least naka-move on ka na. You don't need to wait for 1 month, 3 months, kung babalik pa siya. Hindi. There's no such point in standing there. Huwag ka nang maghintay. No need to wait. Ito ang laging batas pagdating sa breakup. Number 1 rule. Huwag kang maghihintay kung kailan ka mag-move on. Dapat automatic yan. Ngayon kapag nag-move on ka, alam ko ito sasabihin mo, Coach, akala ko bang gusto ko siyang ibalik? Bakit ako mag-move on kung gusto ko pala siyang ibalik? Yun nga yung point eh. Gusto mo pala siyang bumalik, di mag-move on ka. Bakit? Para saan? Di kung hindi man siya bumalik, ayaw man niyang bumalik sa'yo, at least tapos na. Wala ka ng problema. Naka-move forward ka na. Di mo na kailangan maghintay pa. Di ba maganda yon? Ito kasi mahirap sa atin eh. Karamihan sa atin mahilig maghintay. Walang masama kung naghihintay ka ng mga bagay na darating or meron kang patience para maghintay. Pero ang pag-move on, dapat automatic yan. Hindi ka na dapat maghintay pa sa desisyon ng ex mo kung babalik siya o hindi because it sucks. Kumilos ka na bago ka pa mamatay ng maaga sa stress. Bago ka pa mamatay ng maaga sa anxiety, kumilos ka na. Kaya kung maghahanap ka pa ng senyales kung kailan mag-move on, ako na magsasabi sa'yo, walang senyales kung kailan mag-move on. Yung title nitong video na to na isang senyales, mali itong title na to. Walang senyales para mag-move on. Dapat mag-move on ka na automatic after 4 minutes ng breakup. So sa lahat na nakikinig sa akin, kung naghihintay kayo sa ex nyo, okay, wala akong magagawa. Kung nasa no contact rule kayo, wala akong magagawa. Pero isang pakiusap ko lang, mag-move on na kayo habang nasa no contact kayo. There's no point in standing. Wala nang point kung maghihintay ka pa kung kailan siya babalik. Kung February ba, kung Marso,
kung Abril, kung Setyembre, kung Disyembre. Huwag ka na maghintay. Kailangan automatic na yan. Lumisan ka na. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Ngayon, pwede ka pa naman mag-no contact. At kung gusto niyang bumalik, habang nagno-no contact ka, dahil gumamit ka ng mga strategies to get your ex back, walang problema doon. Eh di kung bumalik siya, at least naka-move on ka na. Ngayon, makakapag-isip ka na ng maayos kung gusto mo pa siyang tanggapin o hindi. Kasi nga naka-move on ka na. Huwag ka na maghintay ng confirmation, affirmation. Huwag ka na maghintay ng permission niya. It's automatic, you know. At kung gusto mo magbalikan kayo, wala namang problema dun. Kung gusto mo magbalikan pa kayo, okay. Hindi na kita kukontrahin. Sige na. Kakahiwalay nyo lang, agad-agad ba mag-move on ka? Okay, nagigets kita, naiintindihan kita. Ang gusto ko lang, mag-move on ka na para mentally handa ka. Kung sakaling bumalik siya o hindi. Dahil kahit kakahiwalay nyo lang kaninang umaga, hindi tayo sure kung babalik siya bukas, sa makalawa, o hindi na siya bumalik. Wala tayong kasiguraduhan. Choice niya yun. Meron tayong strategy para ibalik siya, pero at the end of the day, choice niya yun. At least, kung wala naman siya o wala siya, at least naka-move on ka na. Wala ka nang gaanong problema. Huwag mo nang pahirapan pa yung sarili mo. Hindi mo trabahong maghintay. Okay? So, sa lahat ng mga gustong humingi ng advice, diretso na lang kayo sa page namin. Thanks for watching.